Isipin mo na lang isang tahimik na gabi sa loob ng Italia noong Setyembre ng 1968. Ang mahinang ilaw ng mga kandila ay nanginginig sa harap ng altar at isang matandang prayle na mahina na ang kalusugan ay nag-aalay ng huling panalangin sa kanyang buhay sa lupa. Ito ang sandali na iiwan niya ang mundong ito para tumawid sa pintuan ng walang hanggan. Ang eksenang ito ay hindi lamang katapusan ng isang buhay, kundi simula ng isang kwento na buhay pa rin sa puso ng milyong-milyong tao. Ngayon, sama-sama tayong maglalakad sa mga hakbang ng taong kilala bilang Padre Pio o San Pio ng Pietrelcina. Isang taong nagdala ng sobrang hirap at pag-asa at hanggang ngayon ay nakikita bilang isang ilaw sa panahon ng kadiliman. Kung nakarating ka rito dahil sa paanuman hinahawakan din ng santong ito ang iyong buhay, inimbitahan kitang manatili sa akin dahil ang paglalakbay na ito ay higit pa sa isang talambuhay. Ito ay malalim na pagsisid sa espiritualidad, sa pag-ibig at sa tapang ng isang prayle na ginawang posible ang imposible bilang patunay ng pananampalataya. Emosyonal na ika-19 na siglo, sa isang maliit na baryo sa Italia, ipinanganak si Francesco Forgione, isang simpleng batang lalaki mula sa pamilya ng mga magsasaka. Walang karangyaan, walang yaman, pero may apoy sa puso ng batang iyon. Ang matinding pagnanasang maging prayle. Sa edad na 16, pumasok siya sa nobisyado ng order ng mga Capuchin at nang matanggap ang habit, tinanggap niya ang pangalang kilala ng buong mundo, Fray Pio. Nang maordinahan siyang pari noong 1910, walang makakaisip ng tindi ng daan na bubuksan. Ang batang pari ay hindi namumukod sa lakas ng katawan o sa magagandang talumpati, kundi sa buhay na puno ng panalangin at radikal na pag-aalay sa Diyos. Ang pagiging simple ay kanyang tatak. Siya mismo ay madalas nagsasabi ng may pagpapakumbaba. Isang prayle lang na nananalangin. Ang maikling salitang iyan ay naglalahad ng esensya ng kanyang misyon. Ang kwento na bumubukas ay walang bayani sa karaniwang kahulugan, kundi mga taong sobrang tao. Sa isang banda, mayroon tayong Padre Pio na ang puso ay tumitibok para sa pagnanasa na ilapit ang mga tao sa Diyos. Ang kanyang motibasyon ay hindi kailanman katanyagan o tastigyo, kundi iligtas ang mga kaluluwa, pag-anin ang mga sakit at mag-alay sa mundo ng buhay na patunay ng presensya ng Diyos. Sa kabilang banda, lumilitaw ang mga mananampalataya at mga nagsisisi. Mga ordinaryong lalaki at babae na lumalapit sa kanya na dala ang mga sala, sugat at pag-asa. Marami ang naghahanap ng ginhawa, iba naman ay himala. Pero halos lahat ay lumalabas na nabago. At sa isang pagkikita na mukhang simple pero propetiko, may isang batang paring Pulako na nagngangalang Karol Wojtyla. Mga taon nang lumipas, siya ay naging Papa Juan Pablo II na kinikilala sa mapagpakumbabang prayle na Italiano ang buhay na refleksyon ni Kristo. Emotional. Mula pa noong maaga, ang buhay ni Padre Pio ay minarkahan ng isang paradox. Habang mas nag-aalay siya sa Diyos, mas mabibigat ang mga krus na kanyang dala. Siya ay naninirahan kasama ang mga sakit, pag-uusig, hindi pag-unawa at lalo na sa isang biyaya na naging pasanin din. Ang mga estigma, ang nakikitang mga sugat na nagpapakita ng mga sugat ni Jesus. Ang mga markang iyan ay nakakaakit ng maraming tao pero nagpapabangon din ng hinala. May nakikita sa kanya bilang isang santong buhay, iba naman bilang impostor. Sa pagitan ng paghanga at kawalan ng tiwala, siya ay nanatiling matatag. Laging inuulit sa tahimik na kilos na ang kanyang pinakamalaking layunin ay magmahal at maglingkod. At sa puntong ito ng kwento, makikita na natin ang malaking tensyon na gagabay sa buong kwento niya, ang salungatan sa pagitan ng sakit at pag-ibig, krus at pag-asa. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magbukas ng espasyo para sa pagbabahagi.
Kung ang kwentong ito ay hinahawakan na ang inyong puso, mag-subscribe sa channel at iwan sa comments kung paanong nakasalubong ng Padre Pio ang inyong buhay. Ang iyong patunay ay maaaring eksaktong salitang ginhawa na kailangang basahin ng ibang tao ngayon. Emotional. Dumating si Padre Pio sa konbento ng San Giovanni Rotondo noong 1916. Ang lugar, na mukhang isa pang maliit na komunidad ng relihiyon, ay magiging sentral na punto ng kanyang misyon. Doon siya ay gumugugol ng oras sa harap ng sakraryo na nakakakuha ng lakas para sa ministeryo na halos ubusin ang kanyang buhay. Ang konfesyonaryo. Marami ang nagsasabi na ang pagpasok sa maliit na silid na iyon ay parang pagpasok sa isang spiritual na labanan dahil ang praile ay may kakaibang paraan ng pagtanggap sa mga nagsisisi. Walang espasyo para sa mababaw. Siya ay maaaring maging matigas hanggang sa maging masungit, pero hindi dahil sa lamig o kawalang interes, kundi dahil nakikita niya sa gawaing iyan ang isang gawangang pag-ibig. Para sa kanya, bawat kumpisal ay isang muling pagsilang, isang imbitasyon na magsimula muli. Kaya ang kanyang katigasan ay hindi kailanman kakulangan ng habag, kundi refleksyon ng kadakilaan ng kanyang responsibilidad sa harap ng Diyos. Mga kwento ay nagsasabi na gumugugol siya ng hanggang 14 na oras bawat araw sa pakikinig ng mga kumpisal. Marami ang lumalabas na umiiyak, pero hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil nararamdaman nilang tunay na malaya. Alam ng praile na hindi sapat na patawarin ang mga kasalanan. Kailangang gisingin sa mga puso ang pakiramdam ng responsibilidad. Ang kamalayan na kailangang magbago ang buhay. Parang sinasabi niya sa bawat tao, hindi ka bilanggo ng iyong nakaraan, kundi responsable para sa iyong hinaharap. Ang balanse na ito pagitan ng katigasan at awa ay ginawang espasyo ng spiritual na paghilom ang konfesyonaryo para sa libu-libong tao na pagkatapos ay naging buhay na saksi ng lakas ng kanyang misyon. Sa gitna ng maraming responsibilidad, naghanap din siya na gumawa ng isang bagay na lampas sa dingding ng konbento. Lumitaw ang idea ng mga grupo ng panalangin. Ito ay binubuo ng mga mananampalataya na siya mismo ang pumipili, na tinatawag na mga anak na spiritual. Nais niya na hindi lamang sila maging deboto, kundi mga lalaki at babae na nakatuon sa pagiging banal sa araw-araw. Para sa kanila, ang praile ay gumagawa ng mga pangako na hinahawakan ng puso. Sinasabi na hindi niya sila pababayaan kailanman. Nahihintayin niya sila sa pintuan ng paraiso hanggang sa huling pumasok. Mga salita gaya nito ay lumilikha ng malalim na ugnayan na lalong nagpapalakas na kilusan na sa paglipas ng panahon ay kumalat sa buong mundo. Emosyonal, ang pinakamisteryoso at dramatikong sandali ng kanyang landas ay nangyari noong Setyembre ng 1918 sa harap ng krusifiksyon sa maliit na simbahan ng konvento. Habang nananalangin, ang pari ay nakatanggap sa kanyang katawan ng mga marka ng pasyon ni Kristo. Ang mga sugat ay nanatiling bukas sa loob ng 50 taon na nagpapabangon ng kuryosidad ng mga doktor, mananaliksik at hanggang sa mga peryodista. May nakikita roon na tanda mula sa Diyos, iba naman ay nagdududa at naghahanap ng paliwanag na siyentipiko. Pero para sa kanya, ang mga sugat ay hindi tropeyo, kundi bahagi ng kanyang tawag na magkaisa ng malalim kay Jesus sa hirap. Madalas niyang sinasabi na ang pagtiis sa mga sakit na iyan ay para sa kanya ay dahilan ng saya, dahil iniaalay niya ang mga ito para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang katanyagan ay kumalat. Mga karamihan ay pumupunta sa San Giovanni Rotondo sa paghahanap ng payo, basbas at himala. Sa mga bisitang ito, isa ay magiging makasaysayan, ang batang paring Pulako na si Karol Wojtyla noong 1948.
Mga taon nang lumipas nang tanggapin niya ang pangalang Juan Pablo II, naaalala niya ang pagkikitang iyon bilang isang makabuluhang tanda sa kanyang buhay. Para sa Papa, sa mapagpakumbabang praile na Italyano ay nakikita ang refleksyon ni Kristong nagdurusa at nabuhay muli, at ang kanyang mga salitang pagkilala ay magbibigay ng bagong lakas sa debosyon kay Padre Pio. Pero ang buhay ng praile ay hindi lamang puno ng paghanga. Siya ay naharap din sa mga kawalan ng tiwala sa loob mismo ng simbahan. Marami ang nagdududa sa katotohanan ng kanyang mga biyaya at karisma na nagpapataw ng mga restriksyon sa kanyang ministeryo. Sa ilang panahon, ipinagbawal pa siyang magdiwang ng misa sa publiko. Para sa kahit sino, ito ay magiging dahilan ng galit, pero tinanggap niya ng tahimik na iniugnay ang kanyang hirap sa kay Kristo. Ang pagsunod na ito, kahit sa harap ng kawalan ng hustisya, ay naging mahalagang bahagi ng kanyang kabanalan. Emosyonal. Sa gitna ng lahat ng ito, nakakahanap pa siya ng lakas para alagaan ng mga nagdurusa ng pisikal. Ang obra na pinakanagpapahayag ng pag-aalagang ito ay ipinanganak noong 1956, ang Casa Alivio do Sufrimento. Hindi lamang ito isang modernong ospital, kundi isang konkretong paraan ng pag-ibig. Para sa kanya, bawat higaan ay dapat maging altar, bawat doktor ay instrumento ng probidensya ng Diyos. Tinatawag niya ang proyekto na pupila ng kanyang mga mata, at sinasabi na ang binhing iyan na itinanim ay mamumulaklak sa ilalim ng ilaw ng pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, ang institusyon ay lumaki at naging referensya na nagdadala ng pag-asa sa libu-libong pamilya. Ang kaibahan sa pagitan ng mga espiritual na himala at ang pisikal na hirap ng praile ay bumubuo ng isang kwento na halos paradoksal. Nakikita niya sa sakit ang isang biyaya, isang bagay na lalong nagpapalapit sa kanya kay Kristo. Hindi siya nagrereklamo sa mga sugat ni sa mga sakit na nagpapahina sa kanya. Sa kabaligtaran, iniaalay niya bawat luha bilang panalangin. Ang radikal na pag-aalay na ito sa pag-ibig ng Diyos ay ginagawa siyang natatanging tao, isang taong nakakapagbigay inspirasyon ng pananampalataya sa panahon ng kawalan ng paniniwala. Para sa marami, parang nauuna na siya sa moral na krisis na tatama sa simbahan at sa mundo sa mga sumunod na dekada, at ang kanyang misyon ay eksaktong paghahanda sa mga pari at mananampalataya na manatiling matatag sa harap ng unos. Bago tayo magpatuloy, gusto kong imbitahan ka. Kung ang buhay ng santong ito ay nakakaapekto na sa iyo, ibahagi sa comments ang iyong karanasan. Baka nakatanggap ka ng biyaya, baka nakilala mo ang isang taong nabago sa pamamatikan niya. Ang mga kwentong ito ay mga binhi ng pag-asa, at sa pagbabahagi mo, tinutulungan mong maabot ang mensaheng ito sa mas maraming puso. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, samantalahin mo na ngayon para sumama kami sa komunidad na ito ng pananampalataya at pagmumuni-muni. Ang panahon ay lumilipas at ang kalusugan ni Padre Pio ay lalong nagiging mahina. Kahit mahina na, hindi niya iniiwan ng altar ni ang konpesyonaryo. Bawat misang ibinidiwanang niya ay minarkahan ng malalim na pagtutuon, halos parang muling nabubuhay ang pasyon ni Kristo sa harap ng komunidad. Maraming mananampalataya ang nagsasabi na ang panonood sa kanyang pagdidiwanang ay karanasang nagbabago, dahil nakikita nila sa mga kilos na yon ang kabuuang pag-aalay. Parang ang praile ay ganap na nauubos sa panalangin. Ang katahimikan ng simbahan ay napuputol lamang ng tunog ng kanyang boses, mahina pero matindi, na ginagabayan ng lahat sa isang malapit na pagkikita sa misteryo ng Diyos. Samantala, ang katanyagan ng banal na praile ay lumalampas sa hangganan. Mga peregrino mula sa lahat ng sulok ng mundo ay naglalakbay patungo sa San Jovan Rotondo sa paghahanap ng espiritual na ginhawa. Mga doktor at sayantista ay lumalapit din na sinusubukang unawain ang penomeno ng mga sugat na nananatiling bukas ng matagal. Walang sapat na paliwanag na natagpuan, at ang misteryo ay lalong nagpapataas ng debosyon ng mga tao. Gayunpaman, hindi niya kailanman hinanap ang panakpakan. Inuulit niya sa mga nagtatanong na siya ay isang lingkod lamang, isang instrumento ng awa ng Diyos. Ang pagpapakumbaba na ito, higit pa sa anumang pambihirang tanda,
ay ang nakakaakit sa mga puso. Pero may isa pang aspeto na bihira lang naaalala sa kanyang misyon, ang kanyang relasyon sa mga pari. Nang tanungin tungkol sa dahilan kung bakit sa dumating sa mundo, sumagot siya ng maikli pero puno ng kahulugan, "Dumating ako para sa mga pari." Ang mga salitang yan ay nagpapahiwatig na nakikita niya ang mga hamon na haharapin ng kleriko sa panahon ng krisis. Parang may kaalaman siya na ang simbahan ay dadaan sa mga panahon ng gulo at nakailangan na bumuo ng mga banal at matyagang pari. Maraming patunay ang kolektado sa kanyang proseso ng kanonisasyon ang nagsasabi na siya ay may malawak na pananaw sa mga pangyayaring darating at nagdurusa sa pag-iisip ng mga hirap na darating. Gayunpaman, hindi siya nawawalan ng pag-asa kundi inaalay bawat hirap bilang kabayaran. Ang propetikong dimensyon na ito ng kanyang misyon ay ginagawa siyang gabay na hindi lamang para sa ordinaryong mananampalataya, kundi para sa mismong simbahan. Sa pagsasaalit sa kanyang buhay, hindi natin maaaring baliwalain kung gaano siya naging punto ng referensya para sa buong henerasyon ng mga pari na naghahanap sa kanya ng inspirasyon para mabuhay ang kabanalan sa gitna ng araw-araw na pakikipaglaban. Ang bigat ng kanyang mga salita at ang lakas ng kanyang halimbawa ay patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Parang ang kanyang boses ay tumatawid sa panahon at nagpapaalala sa lahat na ang panalangin ay ang susi para tiisin ang anumang hirap. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang figura ay naging matatag bilang halimbawa para sa modernong mundo. Marami ang nagsasabing ang kanyang buhay ay tugon ng Diyos sa panahon ng kadiliman, kung saan ang mga espiritual na halaga ay sinusupil ng mga interes na material. Para sa mga naniniraan kasama niya, ang simpleng pagiging nasa kanyang presensya ay nagdadala na ng kapayapaan. Ang kanyang pag-iral ay naging tanda na kahit sa gitna ng kasamaan at pagbagsak, hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Sa bawat nagsisising pinatawad, sa bawat may sakit na naaliw, sa bawat payong ibinigay, ipinapakita niya na ang kabanalan ay posible at na ang ilaw ay makakatalo sa kadiliman. Nang dumating ang gabi ng ika-23 ng Setyembre ng 1968, ang praile ay wala ng lakas. Napapaligiran ng mga kapatid sa komunidad, nananalangin siya ng simple na iniaalay ang buhay sa Diyos, gaya ng ginawa niya mula sa kabataan. Umalis siya ng payapa na iniiwan hindi lamang isang katawang minarkahan ng mga estigma, kundi isang espiritual na pamana na magbabago ng mga henerasyon. Ang kanyang kamatayan, malayo sa pagiging katapusan, ay simula ng isang debosyon na kumalat sa buong mundo. Libu-libong tao ang umiyak sa kanyang pag-alis, pero sa parehong oras ay ipinagdiwang ang katiyakan na ang taong iyan ay ngayon ay nananalangin sa langit para sa lahat na naghahanap sa kanya. Ang epekto ng kanyang kamatayan ay napakalaki. Mga taon ang lumipas nang si Karol Wojtyła ay naging Papa Juan Pablo II na, kinilala ng simbahan ng opisyal ang alam na ng mga tao sa kanilang puso. Si Padre Pio ay santo. Noong 2002, ang kanyang kanonisasyon ay nagtipo ng maraming tao sa plaza ng San Pedro na kinukumpirma na ang buhay ng mapagpakumbabang praile na iyan ay patunay ng pananampalataya na kayang tumawid sa mga seglo. Sa humilya, binigyang diin ng Papa na ang mga sakit na tinanggap dahil sa pag-ibig ay nagiging daan ng kabanalan at pinagmumula ng pag-asa. Ang mensaheng ito ay perpektong buod ng landas ni Padre Pio. 40 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, isa pang tanda ang lalong nagpalakas sa debosyon. Nang hukayin ng kanyang katawan, ito ay hindi nasisira, parang nagpapahinga ng tahimik na naroon pa rin sa gitna ng mga mananampalataya. Ngayon na ipinapakita sa San Giovanni Rotondo, patuloy na nakakaakit ng libu-libong peregrino, na sa harap ng kanyang payapang mukha ay nagre-renuebo ng kanilang pananampalataya at humihingi ng biyaya. Para sa marami, ang pagiging sa harap ng kanyang katawan ay mararamdaman na ang kanyang misyon ay hindi natatapos,
kundi patuloy ng misteryoso na nagbibigay inspirasyon ng bagong daan ng pagbabalik loob at pag-asa. Sa puntong ito, gusto kong muling buksan ng espasyo para sa iyong nakikinig. Nararamdaman mo ba ang presensya ni Padre Pio sa anumang sandali ng iyong buhay? Nakilala mo ba ang isang taong nakatanggap ng biyaya sa pamamagitan ng kanyang panalangin? Ibahagi sa comments dahil ang iyong kwento ay maaring tugon ng pananampalataya para sa isang taong kailangan ng pag-asa ngayon. At huwag nalimutang mag-subscribe para sama-sama nating ipagpatuloy ang pagkalat ng mga mensahe na nagpapalakas ng puso. Emotional. Sa pagtingin sa buong buhay ni Padre Pio, napapansin natin na hindi lamang ito kwento ng isang prayle na nanirahan sa Italia noong ika-20 siglo. Ang kanyang buhay ay mensahe para sa ating panahon. Isang tawag para sa bawat isa sa atin na nahaharap sa mga krisis, sakit at kawalan ng katiyakan. Nakikita niya sa hirap ang isang pagkakataon ng pagkakaisa sa Diyos. Isang bagay na sa unang tingin mukhang salungat. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay nagbabago ng sakit sa pinagmumulan ng pag-asa dahil ipinapakita na walang saysay kapag inialay ng may pag-ibig. Ang aral na ito ay lalong malakas na umalingaw-ngaw sa isang mundong minarkahan ng pagmamadali, distraksyon at pagkawalan ng saysay. Hindi aksidente na marami ang lumalapit sa kanya sa paghahanap ng ginhawa. Ang debosyon kay Padre Pio ay lumaki dahil ipinapakita ng kanyang buhay na ang kabanalan ay hindi malayo, kundi maaaring mabuhay sa gitna ng mga hirap. Hindi siya tumakas sa krus, hindi nagtago sa harap ng mga pagsubok, kundi niyakap ang mga ito bilang bahagi ng kanyang misyon. At ito ang nagpapalapit sa kanya sa atin dahil bawat tao ay nakakakilala ng malapit sa sakit, maging sa anyo ng mga sakit, problema sa pamilya o pakikipaglaban sa loob. Sa pagtingin sa kanyang buhay, natutuklasan natin na maaari rin nating gawing panalangin ang ating mga sakit, ang ating mga limitasyon sa daan ng pag-ibig. Mahalagang bigyang diin na ang kanyang misyon ay hindi limitado sa nakaraan. Marami ang naniniwala na sa paano man na misteryoso, patuloy siyang sumasama sa kanyang mga anak na espiritual. Ang mga salitang iniwan niya na nangangakong hihintayin bawat isa sa kanila sa pintuan ng paraiso ay imbitasyon na magtiwala sa kanyang panalangin. Ang pagiging malapit na ito ay nagpapaliwanag kung bakit maraming tao ang nararamdaman na patuloy siyang narito bilang isang matapat na kaibigan na hindi pinabayaan ang mga naghahanap na mabuhay ng may pananampalataya. Ang dimensyong na ito na mapagmahal, halos paternal, ay tumutulong na unawain ang lakas ng kanyang debosyon sa mga tao. Sa pagmumuni-muni sa kanyang obra, natatagpuan din natin ang mga konkretong tanda ng kanyang pag-ibig sa mga nagduduras. Ang Casa Alivio de Sufrimiento ay hindi lamang ospital, kundi buhay na pagpapahayag ng kanyang espiritualidad. Naiintindihan niya na ang pananampalataya ay hindi maaaring manatili lamang sa antas ng mga salita, kundi kailangan maging mga kilos ng pag-aalaga. Hanggang ngayon, ang lugar na yan ay nakikita bilang sangtuaryo ng pag-asa kung saan ang siyensya at pananampalataya ay nagkakaisa para mag-alay ng paghihilom at dignidad. Ang proyektong ito ay ipinapakita na si Padre Pio ay hindi lamang taong nananalangin, kundi isang taong lubos na nakatuon sa kapakanan ng mga tao. Ang kanyang kanonisasyon noong 2002 ay hindi lamang pagkilala sa isang banal na buhay, kundi tugon din sa sigaw ng milyong-milyong deboto na meron na siyang bilang tagapamagitan. Sa araw na yan, ang plaza ng San Pedro ay napuno ng mga mananampalataya mula sa lahat ng sulok ng mundo na ipinagdiriwang ang patunay ng isang prayle na hindi kailanmang naghanap ng katanyagan, pero naging ilaw para sa marami. Ang Papa Juan Pablo II na munsang ay naging kanyang nagsisisi ay naaalala na ang buhay at misyon ni Padre Pio ay patunay na ang pag-ibig na tinanggap sa gitna ng hirap ay maaaring magbago ng pusong tao at mag-renew ng pag-asa ng simbahan. Emosyonal. Ngayon, sa pag-aalala sa bawat hakbang ng kanyang landas, tayo ay inaanyayahan na tingnan ang ating sarili. Sa isang mundong nagpupumilit na ilayo ang Diyos sa ating buhay,
Ang kanyang kwento ay tawag sa pagbabalik loob. Nagpapaalala siya sa atin na ang panalangin ay ang pinakamalakas na sandata na meron tayo, na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa anumang sakit at na ang pananampalataya ay kayang alalayan kahit ang pinakamabibigat na krus. Hindi ito tungkol sa pag-iidealisa sa kanyang figura, kundi sa pagpansin na ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Mabuhay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at alagaan ang isa't isa. Kaya, ang video na ito ay hindi lamang pagpupugay, kundi imbitasyon. Paano kung tanggapin mo ang hamon na sundilang halimbawang ito? Paano kung gawing panalangin ng routine, gawing pag-asa ang hirap, gawing konkretong aksyon ang pananampalataya? Naniniwala si Padre Pio na kung bawat tao ay gagawa ng hakbang na ito, ang Espiritu ng Diyos ay magrereno ng muka ng lupa. Ito ay hindi lamang magandang ideya, kundi totoong panukala na maaaring magbago ng buhay ng lahat natin. At ngayon, gusto kong tapusin ang ating paglalakbay na ito sa huling hiling na sa iyo na sumama hanggang rito. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang notifications at iwan sa comments kung paano hinahawakan ng buhay ni Padre Pio ang iyong kwento. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangan ng pag-asa dahil maaari kang maging instrumento na gagamitin ng Diyos para dalhin ang ginhawa sa ibang puso. Sa ganitong paraan, sama-sama, mapapanatili nating buhay ang apoy ng santong ito na patuloy na nag-iilawang sa mundo. Sa katapusan ng paglalakbay na ito, imposibleng hindi maramdaman na si Padre Pio ay lumalampas sa hangganan ng panahon. Ang kanyang buhay ay parang tulay sa pagitan ng lupa at langit na nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapakita sa hindi inaasahang paraan. Kapag iniisip natin ang tahimik na prayle na iyan, madalas na may sakit at mahina, napapansin natin na ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa kalusugan ng katawan, kundi sa intensidad ng kaluluwa. Ang lakas na ito ay patuloy na umaalingawa ngayon, parang bawat salitang kanya ay tawag pa rin sa panalangin at pagbabalik loob. Walang paraan na baliwalain ang epekto ng kanyang presensya. Kahit dekada pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang pangalan ay nagpapabangon ng pananampalataya, ginhawa at pag-asa. Marami ang nagtatanong kung paano posible na isang simpleng prayle ay naging ganito kakilala at minamahal. Ang sagot ay baka nasa mismong pagiging simple. Hindi niya hinanap ang palakpakan, hindi naghanap ng karangalan. Pinapahintulutan niya lamang na ubusin siya ng pag-ibig sa Diyos at pagnanasa na iligtas ang mga kaluluwa. Ang pagiging tunay na ito ay ang dakilang hinahawakan sa lahat natin. Sa panahon ng itsura ay madalas ay mas mahalaga kaysa esensya, ang figura ni Padre Pio ay lumilitaw bilang paalala na ang kabanalan ay ginagawa ng maliliit na kilos na nabubuhay ng may dakilang pag-ibig. Sa pagmumuni-muni sa kanyang kwento, tayo rin ay hinahamon na tingnan ang ating sariling mga krus ng may bagong mata. Ilang beses tayong nagrereklamo sa mga hirap nang hindi napapansin na maaaring maging pagkakataon ng paglagong espiritual. Ipinapakita sa atin ni Padre Pio na ang sakit ay hindi kailangang maging katapusan sa sarili nito, kundi maaaring maging daan ng pagkakaisa sa Diyos. Ang pananaw na ito ay ganap na nagbabago ng paraan kung paano natin haharapin ang buhay. Hindi niya ginawang romantiko ang hirap, kundi tinanggap ito bilang bahagi ng mas malaking plano. Nagtitiwala na bawat luha na iniaalay ng may pag-ibig ay maaring magdala ng bunga ng pag-asa. Isa pang aspeto na karapat-dapat bigyang diin ay ang kanyang lubos na katapatan sa simbahan, kahit nang hindi nauunawaan. May mga sandali na nagdurusa siya sa pag-uusig at restriksyon pero hindi kailanman iniwan ang pagsunod. Ang tahimik na pagsunod na ito, malayo sa pagiging mahina, ay ang kanyang pinakamalaking pagpapakita ng lakas espiritual. Alam niya na ang tunay na patunay ng pananampalataya ay hindi sa paghahanap ng pagkilala, kundi sa pagiging matapat hanggang katapusan. Ang aral na ito ay sobrang akma sa panahon natin dahil nagpapaalala sa atin na ang pagtitiyaga ay mas mahalaga kaysa anumang tagumpay na agad-agad.
At kaya naman si San Pio ng Pietrelcina ay itinuturing ng marami bilang santo ng ating panahon. Nakita niya ang mga krisis na darating, nagbawala tungkol sa mga hamon na haharapin ng simbahan at inialay ang kanyang buhay bilang tugon. Ang kanyang misyon ay hindi natapos sa kanyang kamatayan, kundi patuloy sa pamagitan ng kanyang mga anak na espiritual, ng kanyang mga deboto at ng lahat na nakakahanap ng inspirasyon sa kanyang kwento. Parang mula sa langit, inuulit pa rin niya ang pangakong ginawa niya noong nabubuhay. Hindi ko kayo pababayaan kailanman, hihintayin ko kayo sa pintuan ng paraiso hanggang sa huling pumasok. Kung nakarating ka rito, gusto kong magpasalamat sa iyong pagsama sa paglalakbay na ito. Sana ang mga salitang ibinahagi natin ay nagpainit sa iyong puso at nag-renew ng iyong pananampalataya. Si Padre Pio ay hindi lamang alaala na malayo, kundi buhay na presensya sa buhay ng mga tumatawag sa kanya ng may tiwala. Sana ang kanyang panalangin ay tulungan tayong harapin ang mga anino ng mundo ng may tapang at pag-asa. Sana matuto tayong gawing panalangin ang ating mga sakit at gawing tanda ng pag-ibig ang ating mga pakikipaglaban. At ngayon, iniiwan ko ang huling tawag para sa iyo. Mag-subscribe sa channel, ibahagi ang video na ito sa mga mahal mo at isulat sa comment ang biyaya o inspirasyon na nakuha mo sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang iyong karanasan ay maaaring hawakan ang mas maraming buhay kaysa inaakala mo. Sama-sama, bumubuo tayo ng komunidad na nagpapanatiling buhay ang apoy ng santong ito na sobrang nagawa at patuloy na ginagawa para sa sangkatauhan. Sana ang iyong buhay ay maging tugon din ng pananampalataya at sana isang araw ay magkita-kita tayong lahat sa pintuan ng paraiso na iyon kung saan nangako siyang hihintayin ang kanyang mga anak na espiritual.